Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Hoy! Saan niyo dadalhin ang anak ko? Ibaba niyo ang anak ko! Mga walang hiya kayo! Inay! Nay! Cielo! Ella, mga anak! Ibaba niyo ang mga anak ko! Utang na loob! Larga na tayo! Mga anak! Ay, Diyos ko! Anong gagawin nila sa mga anak ko? Sa Lolo! Tulungan niyo yung mga anak ko! Tulungan niyo sila! Sa Lolo! Bigla nilang itinigil ang sasakyan. Susundan ko sila! Magandang hapon po, Dark Shadow, at sa libo-libo ninyong tagapakinig. Ako nga po pala si Goring, pinsan ako ni Ellen. Dalawang po sila na magpakasal sila ng kanyang asawa. Maganda ang aking pinsan. Kung tutuusin, kursunodahin siya ng mga kalalakihan. Pero ang nakasungkit ng kanyang puso ay si Matt. Sa kabila ng kanilang pagiging almost perfect match sa buhay, isang bagay lang ang halos ipinagkait sa kanila. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Marubduban ang kanilang debosyon at pagdarasal na magkaroon sila ng anak. Umaasa sila na ang bata ay biyaya ng Diyos na pwede nilang hingin sa Diyos, at naniniwala din sila na kahit anong gustuin nila, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi rin naman sila makakabuo. Isang gabi, kapo masaya ang mag-asawa na umuwi sa kanilang bahay. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayaring yun. 2 dekada na ang nakararaan. Mahal, kumain muna tayo. Ginutom ako sa panunood natin. Sukat ba namang aswang pala yung bida? Okay naman. Happy ending nga eh. Tara, dito tayo. May goto dito, tsaka may manok. Ayos yan. Mainit pa para pagdating natin, tulog ka agad. Sus, tulog ka agad? Ikaw pa? Kain ka ng kain para may lakas ka mamaya. Baka humirit pa ako. Oh, yung balot ha, may puso at atay tsaka dugo. Ang sarap niyan. Pampalakas ng tuhod. Sabi mo edi gabi-gabi natin. Dalian na natin nang makarami tayo. Ikaw, tinataka mo ko Ano ka ba? Mag-asawa na tayo. Tsaka, kapwa natin gustong makabuo ng baby. Malay mo ngayong gabi, ipagkaloob na sa atin. Mga ilang buwan lang, mabubuo na siya sa sinapupunan ko. May kalayuan ang bahay nila, pero minabuti ng dalawa na maglakad-lakad habang nagkukwentuhan at nagbibiruan. May napansin si Ellen na sumusunod sa kanila. Matt, may sumusunod yata sa atin. Meron nga. Pero pauwitin yan Tumigil muna tayo para malaman natin kung tayo talaga ang sinusundan. Sige, mabuti pa bumili ako sa tindahan. Tara, tuloy-tuloy lang naman Ikaw talaga, mapanghinala ka. Dapat. Kaya ikaw, hindi ka pwedeng mambabae kung hindi pa ako magkaanak. Lugot ka sa akin. Tara na nga, baka saan pa mapunta ang usapan. Maudlot pa ang gagawin natin mamaya. Ano yun? Parang may lumipad pataas. Dalian na natin kung ano-anong napapansin mo Malapit naman tayo. May umuungol, Matt. Meron nga. Teka, parang sa loob ng bahay. Halika dito! Teka, bitiwan mo ko! Ano ba? Matt, ano nangyayari? Huling hiya ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Saklolo! Tulungan niyo ako!
Isang nakatatakot na itsura ang tumambad sa harapan ni Ellen sa kanilang bahay. Wala na ring malay tao si Matt ng mga sandaling yun. Naramdaman niya ang paghawak sa katawan niya ng lalaki. Naramdaman niya rin ang pagyapos nito sa kanyang katawan na tila ba sabik na ang kinin siya. Sa kabila noon, tuluyan ang nagdilim ang paningin ni Ellen at hindi niya namamalayan ang mga sumunod na nangyari. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang katawan. Lalo siyang pinanghinaan ng loob nang makitang may dugo sa kanyang harapan. Patunay na nagtagumpay ang kahiyupan ng lalaking gumahasa sa kanya. Hinanap niya rin ang kanyang asawa, subalit hindi niya ito makita. Halos mabaliw si Ellen ng mga oras na yun. Subalit wala naman siyang magawa kundi tanggapin ang kapalaran. Lumipas ang ilang buwan, nagbunga ang ginawa ng gumahasa sa kanya. Nagbuntis siya hanggang sa magsilang ng sanggol. Iire mo! Konti pa! Konti pa! Konti na lang. Sige pa! Iire mo pa! Ay nako! Kamistiso nitong anak mo! Ay, sigurado ka bang anak niyo ito? May kagandang lahi! Ay nako, teka! Ay, may sumunod pa! Iire mo uli! Abay, lumalabas na ang ulo! Oh, ay! Babae naman! Salamat sa Diyos! Oh, teka! Hindi yata umiiyak ang bunso mong anak. Sandali lang. Tatapikin ko lang. Ay, welcome ka na dito sa mundo. Umiyak ka na. Ay, okay naman ang pulso niya. Humihinga naman. Kaya lang, hindi umiiyak. Ay, nako! Ay, salamat naman sa Diyos at umiyak na. Ay, Mrs. Kambal ang anak mo. Isang babae at isang lalaki. Abay, ang cute nila. Napakaswerte mo sa dalawang ito. Kung hindi ako ang nagpaanak sa'yo, ay nako, hindi ako maniniwalang anak mo talagang dalawang ito. Abay, ang gagwapo at ang gaganda at ang puputi. Kambal. Mga anak ko. Hindi ko alam kung anong magiging buhay niyo sa mundong ito. Darating ang araw, hahanapin niyo ang inyong ama. Hindi ko alam kung paano ko ipapakilala sa inyo ang inyong ama. Paano ko kayo bubuhayin? Wala na ang inyong ama. Pangako mga anak ko, kahit anong mangyari, aalagaan ko kayo. Bubuhayin ko kayo. Mahal ng pinsan ko ang kambal niya. Nawili na rin siya sa pagpapalaki sa dalawa. Nakalimutan niya na ang mga nangyari sa kanya sa nakaraan. Itinago niya na lamang ang katotohanan tungkol sa ama ng kambal dahil kahit siya man ay hindi makasagot kung sino ang ama ng kambal. Kinalimutan niya na ang isang bangungot sa kanyang buhay. Nangyari isang gabi sa kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang panahon. Umabot na sa edad na 14 ang kambal. Dito niyan unti-unting makikilala ang kanyang kambal na anak. Sige, sumugod ka. Akala mo ba natatakot ako sa'yo, ha? Chu! Oy, alis dyan! Nauulol na yata ang aso ng anak. Hindi siya nauulol, ina. Galit siya sa akin. Jello, akit
Lumipat ka dito! Baka kagating kayo ng aso! Galit ka sa akin ha? Pwes, galit din ako sa'yo. Susugod na siya, kuya! Mag-iingat ka! Nanggagalitin na siya! Ayaw mong tumigil ha? Pwes, Akyat ka na dito sa taas! Baka kung anong gawin sa'yo ng aso na yan! Hanggang ngayon galit na galit pa rin! patitigilin ko lang po. Babaliin ko ang lig mo. Pipilipitin ko ng ganito. Oh, Diyos ko, Jello! Anong ginawa mo? Nakakainis po kasi, May. Di ako tinatantanan. Kanina pag galit na galit sa akin. Yan! Nakuha mo yung nahanap mo! Hoy, umakyat kayong dalawa dito. Kapag nalaman ng may-ari ang ginawa niyo sa aso, tsak na magagalit yun. Bawal pa naman ang pumatay ng hayop. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa at nagkasundo pa kayong dalawa na patayin ng aso? Halika na. Maghugas na tayo ng paa. Tsaka may dugo din sa binti mo. Dugo ng aso. Ang lansa. Uy! Mag-ayos ka nga, Wela. Maganda ka pa naman tapos may dugo ka. Di ba, Nay? Ikaw din naman, Jello. Ang gwapo mo. Kaya lang, itago mo yung pangil mo. Ang sagwang tingnan. Opo, Inay. Wee! Si kuya may pangil, inay. Bakit ako wala? Ha? Ewan ko. Hamo, ipapabunot natin sa dentista. Gusto mo ba, Jello? Naku, wag na po, Inay. Mawawala din naman po ito. Ang sagwa nga lang. Mawala ka na, pangil. Sana mawala ka na. Magbibihis na nga ako. Papasok na ako sa school. Wela, mag-ayos ka na ha? Sama ka na sa kuya mo pagpasok sa school para hindi ka tinutukso sa daan. Kahit papaano may magtatanggol sa'yo. Opo, inay. Ay, nakakatamad naman maglakad. Sana may sasakyan kami para hindi ako mapagod. Mahirap lang kasi. Ay, napakahirap maglakad. Magbihis ka na. Sabay na tayo pagpasok. Ay, Nay. Paano po yung aso? Ako nang bahala doon. Ililibing ko na lang sa likod bahay. Hoy, kayong dalawa ha? Huwag niyo na uling gagawin yun. Hala, magmadali na kayo. Magbihis na kayo at malilate na kayo sa school. Dasobran sa kulit at curiosity ang kambal, lalo na sa mga nararamdaman nila. Nakakaiba, kesa sa ibang mga teenager na kasabayan lang nilang lumaki. Ganon din ang mga espesyal na nangyayari sa kanila na tanging sila lamang dalawa ang nakaalam. Ayan, natabunan ko na ng lupa ang asong pinatay ni Jello. Kahit anong saway ko sa kanila, ginagawa nila ang gusto nila. Parang gusto ko nang maniwala sa sabi-sabi. Naaswang nga ang ama nila. Hindi ko kasi masyadong matandaan ang mukha ng hayop na iyon. Basta ang alam ko lang, mabalahibo siya sa katawan. At ang baho niya. Mula noon, wala na akong ibang alam. Basta pagising ko, nakahubo na ako sa silid. Pati ang asawa ko, naglaho na rin ng parang pula. Wala rin naman akong nabalita ang pinaglamayan. Kaya hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na balang araw makikita kita. Baka ikaw, mas may alam ka sa nangyari sa akin. Nasaan ka na, Mahat? Nasaan ka na? Muling naalala ni Ellen ang mapait na sandaling sinabi niya. Dalawang mapait na pangyayari. Ang ginahasa siya ng hindi nakikilalang lalaki. Gayun din naman, nawala ang kanyang asawa. Pagkatapos ng malagim na pangyayaring yun, isang araw, nagulangtang ang buhay ni Ellen nang makita ang isang lalaking pamilyar ang mukha sa kanya. Nag-apoy ito sa galit dahil naaalala niya ang nangyari sa kanya.
Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Alam kong hindi mo ko gustong makita. Ikaw ang sumira ng pamilya ko. Ikaw rin ang pumatay sa asawa ko. At ikaw ang gumahasa sa akin. Anong gusto mo? Ikatuwa kong kademonyohan mo? Hindi ko makakalimutan ang araw na yon nang sinira mo ang buhay ko. Ang buhay naming mag-asawa. Anong ginawa mo sa asawa ko? Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ako naniniwala. Demonyo ka! Wala kang gagawing mabuti. Bakit mo ginawa sa akin yun? Bakit mo kami sinira? Patawarin mo ko. Ayaw ko lang maubos ang lahi namin. Ikaw lang ang nabalitaan kong may marubdob na pagnanais na magkaroon ng anak. Kaya sa iyo ko ipinunla ang aking binhi. Demonyo ka! Ang lakas pa ng loob mo magpakita sa akin! Dahil kailangan ang tulong ko ng kambal. Hindi nila malalaman na demonyo ang ama nila. Matagal ka nang nakabaon sa kanila sa hukay. Kaya kalimutan mo na ang lahat. Kailanman, hindi ako papayag na magkaroon ka ng buwang sa buhay namin! Pero hindi mo ba itatago ang katotohanan? Ako ang ama nila. Hindi magtatagal. Lalabas ang tunay nilang pagkakakilanlan. Hindi mo ba itatago yun? Darating ang araw, manginginain sila ng mga hilaw na karne ng hayop. Darating din ang araw, hindi lang hayop ang kakainin nila, kundi karne ng tao. Pero na mga oras na yan, hindi nila alam ang mangyayari sa kanila. Kaya kahit ikaw, pwede ka nilang kainin. Tinatakot mo lang ako para magkaroon ka ng pagkakataong pumasok sa buhay namin. Kailanman, hindi ko papayagan yon. Pakiusap, kahit man lang para sa kanila. Ako ang masigit na nakakaalam kung paano sila suswituhin para hindi lumabas ang pagiging aswang nila. Ikaw lang ang aswang! Ikaw lang ang demonyo! Pero ang mga anak ko, normal sila! Elena, darating ang araw na si Jello ay maaaring pumatay ng tao nang hindi niya namamalayan. Kailangan siyang bantayan. Ano bang pinagsasasabi mo? Pakiusap. Kung ipakikilala mo ko kay Jello bilang kanyang ama, mas madali kong mababantayan ang anak natin. Kailangan niya ng gabay. Hindi! Pakiusap. Makakalis ka na. Hindi ako makapapayag na magpang-abot kayo, kaya umalis ka na. Kung hindi sisigaw ako para makatawag ako ng pansin ng mga kapitbahay namin. Kapag nalaman nilang nandito ang kampo ng demonyo, magkakaisa silang patayin ka. Ano? Aalis ka? O sisigaw ako at hihingi ng saklolo? Umalis ka na. Umalis ka na! Dekadang taon na ang nakalilipas, pero hindi pa rin mawala sa alaala ni Ellen ang sinapit sa gumahasang aswang sa kanya. Alam niyang kailangan niya ng kaagapay para gabayan ang kanyang anak. Pero dahil sa galit sa puso na kanyang nararamdaman, hindi niya mapagbigyan ang kahilingan ni Harimaw, ang aswang. Minsan isang araw, dahil sa activity sa school ng kambal, ginabi sila ng uwi. Bagay na lalo namang ipinag-alala ni Ellen, lalo na nang makarinig ito ng mga alulong ng aso. Sa gayong maagang oras, alam niya rin na kapag ganung may mga alulong ng aso sa gubat, merong mangyayari. Kaya bigla niyang naalala ang kambal. Diyos ko, anong oras na? Nasaan na kaya ang kambal ko? Kukunin ko ang flashlight. Sasalubungin ko na sila sa daan. Baka kung ano nang nangyari sa kanila sa daan. Kinakabahan na ako sa maaaring mangyari sa kanila. Dala ang maliit na flashlight
Naglakad si Ellen sa madilim na kalsada papunta sa paaralang pinapasukan ng kanyang kambal. Nakadagdag din ng kanyang takot ang mga alulong ng aso sa di kalayuan sa kanyang nilalakaran, habang ang kambal naman ay pauwi na rin sa kanila nang may masalubong itong itim na van na may mga armadong lalaking nakatayo na parang inaabangan sila. Bakit tayo tumigil, kuya? May nakaabang sa daraanan natin. Yung mga lalaki nakatayo sa itim na van. Nararamdaman ko, may masama silang balak sa atin. Anong gagawin natin? Kailangan nating umiba ng daan. Mukhang hindi mapagkakatiwala ang mukha ng mga yan eh. Sige, kuya. Nakakatakot naman ang mukha nila. Basta, kahit anong mangyari, huwag kang hiwalay sa akin. Sige, kuya. Saan kayo pupunta? Kuya, nakita tayo. Dito na kayo dumaan. Kuya, anong gagawin natin? Tayo talagang pakay nila. Sumama kayo sa amin. Hindi kami susunod sa inyo. Ano ba kailangan nyo sa amin? Sasakay ka o pasasabugin namin ang bungo mo. Anong gagawin natin, Kuya Jello? Wala tayong laban sa kanila. Ikaw kaya mong tumakas. Iwan mo na lang ako. Gamitin mo ang bilis mo. Eh di parang pinatay na rin kita kung iwan kita dito. Hindi ko kaya yun. Mas mabuti pang magkasama tayo para alam ko kung anong pakay nila sa atin. Mamaya niyan eh, saan nga padalhin? Pasok sa loob! Anong kailangan niyo sa amin? Ang iyong lamang loob, yun ang kailangan namin. Mga aswang kayo! Hindi kami mga aswang. Nagbebenta lang ang boss namin ng lamang loob ng tao sa ibang bansa. Kayo ang experiment namin. Sakay! Masama kayo! Subukan mo malabal. Pasasabugin ko ang ulo ng kapatid mo. Hoy! Saan nyo dadalhin ang anak ko? Ibaba nyo ang anak ko! Mawawalang hiya kayo! Inay! Nay! Jello! Ella, mga anak! Ibaba nyo ang mga anak ko! Utang na loob! Larga na tayo! Mga anak! Ay, Diyos ko! Anong gagawin nila sa mga anak ko? Sa Lolo! Tulungan niyo yung mga anak ko! Tulungan niyo sila! Sa Lolo! Bigla nilang itinigil ang sasakyan. Susundan ko sila! Nagmamadaling sinundan ni Ellen ang kanyang mga anak kahit hindi niya alam kung paano kakalabanin ang dumukot sa mga ito. Pero lakas ng loob pa rin ang nagtulak sa kanya para sundan ang kambal. Mabawi lang ang pinakamamahal niyang mga anak. Saan nyo dadalhin ang bata? Hindi! Aswang! Kapon ng demonyo! Barilin mo na! Barilin mo! Malulutong na putok ng baril ang pinakawala ng mga kidnapper sa aswang na humarang sa kanila. Pero walang nagawa ang baril nila dahil mabilis na nakailag ang aswang. Sa galit ng aswang, sinuntok nito ang salamin ng van. Sa lakas ng pagkakasuntok nito, nabasag ang salamin sa unahan ng van. Dahilan para mahintakutan ang dalawang lalaki. Sinalakay ng aswang ang dalawang kidnapper. Ibinalibag ito sa labas. Samantalang nakalabas naman ng itim na van ang kambal. Saktong dumating naman ang ina nitong si Ellen. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Iniligtas mo ang mga bata. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa mong ito. Mga anak, ayos lang ba kayo? Opo. Akala ko po magtatagumpay na sila. Mabuti na lang po at tinulungan kami ng lalaking mukhang kambing. Alam ko pong mabuti kayong nilalang kasi kung masama kayo, sana kami kinain nyo rin. Umalis na kayo bago pa man dumating ang mga pulis.
Lisanin niyo na ang lugar na ito. Tara na, Jello. Ella, mga anak, umalis na tayo dito. Opo, tara na po nanay. Salamat po sa inyo. Nagmamadali silang nilisan ang lugar na yun, habang ang aswang naman ay kinain ang buong lamang loob ng taong nagdanais sanang dumukot sa kambal. Nasa bahay na mag-ina, pero yun pa rin ang kanilang usapan, ang lalaking nagligtas sa kanila. Na bagamat nakatatakot ang itsura nito, kabutihan pa rin sa puso ang kanilang nakita, kaya hindi na natakot ang kambal. Mabuti na lang nakaligtas kayo mga anak. Dahil kung hindi ko na alam ang mangyayari. Baka mabaliw na ako sa sobrang pag-aalala. Mabuti na lang po. Ipinagtanggol kami ng lalaking yun. Oo, inay. Tsaka po, ang lakas niya no. Huwag pa rin kayong pakatiwala sa nilalang na yon. Hindi natin alam kung pakana niya lang yon para mahulog ang loob niyo sa kanila. Pero ang totoo, kayo rin palang puntirya nun. Hindi naman po siguro, Nay. Hindi naman po siguro, Ma. Kasi kung plano niya yun, bakit kinain niya lang yung lamang loob ng mga muntik na mandukot sa amin? At tila galit na galit siya sa dalawang lalaking yun. Hindi natin alam kung ano man ang motibo niya. Ang mahalaga ligtas na kayo. Abot-abot ang kaba ko kanina nang isinakay kayo sa loob ng van. Kung hindi kayo naligtas, ano na kayang mangyayari sa inyo? Ano na kayang nangyari sa inyo? Baka kung napahamak na kayo. Ramdam ni Ellen na si Harimaw ang nagligtas sa mga bata, kaya naghihintay lang siya ng pagkakataon para makausap ang aswang na gumasa sa kanya. Alam niyang magpapakita ito sa kanya. Hinintay lamang ni Ellen na makatulog ang mga bata, tsaka lumabas at nagpahangin nang biglang dumating si Harimaw. Alam kong darating ka. Kumusta ang mga bata? Tulog na. Maaga pa silang papasok bukas. Hindi ko na lang titingnan. Lagi ko naman silang nakikita eh. Alam kong ikaw ang nagligtas sa kanila. Oo. Dahil hindi ko papayagang mapahamak isa man sa kanila. Magpapasalamat ako para sa kanila. Pero hindi galing sa akin. Alam ko may galit pa rin sa puso mo dahil sa ginawa ko. Hindi kita pipiliting patawarin ako. Ang hiling ko lang, hayaan mong makilala ako ng mga bata. Sinusubaybayan ko na si Jello. May nangyayari sa kanya na sinyales ng pagiging kauri namin. Pero sa Ella, wala akong nakikita sa kanya. Buti na lang. Sa akin siya nagmana. Pero anak pa rin natin silang dalawa. Pero hindi mo maiaalis ang katotohanan. Kambal yan. May dugo ng tao at may dugo ng aswang. Anong mangyayari sa kanila? Gabayan mo si Ella bilang normal na tao. Si Jello, kailangang makilala niya ako para magabayan ko siya. Hindi natin mapipigilan ang mangyayari sa kanya. Magiging aswang siya. Kahit siya, hindi niya rin mapipigilan ang mangyayari sa kanya. Kaya ako nang nakikiusap. Hayaan mong makilala niya ako bilang ama. At hayaan mo kung hubugin siya para hindi mawala ang pagiging tao niya. Gusto mo bang dumating ang araw? Kapwa kayo kaining dalawa ni Jello. Kapag hindi niya na makontrol ang sarili niya. Lalo't higit sa lahat, kung hindi niya kayo makikilala. Hayaan mo kung sa pamagitan nito, maituwid ko lamang ang pagkakamali ko. Na silang dalawa ang naging bunga ng pagkakamali na yon. Na kapwa natin mahal at kapwa ayaw nating mapahamak isa man sa kanila. Dahil sa kasalatan ng buhay, pumayag rin si Ellen sa kagustuhan ni Harimaw
ang ama ng kambal. Pinunan nito ang pagkukulang bilang ama. Ito rin ang sumusuporta sa kanilang gastusin sa pang-araw-araw at sa eskwelahan. Hindi na rin nagkasambahay si Ellen. Ang hangad na lang ng aswang, gampanan nito ang pagiging ina sa dalawa. Bilisan mo na, Wela! Oo na, nagbibihis na kuya, sandali lang. Nagmamadali ka kasi. Ang bagal mo kasi. Baka mali tayo kagaya nung una. Hintayin mo na, Jello. At hetong baon ninyo. Tig-isa kayo ng baunan, ha? Kay Ella yung may karne, kay Jello yung isda ang ulam. Wow! Ano pong meron? Anong merong pinagsasasabi mo? Bago po ang baon namin. Tsaka ang kahara. Bagong bili niyo po? Oo. At saka yung uniforme nyo, bago rin. Kaya palitan mo ng uniforme mo at isuot mo yung bagong uniforme at saka yung sapatos. Nakajapat kayo sa trabaho, ma? Binigyan ba kayo ng bonus ng amo niyo sa pagkakatulong sa kanila? Isipin mo na lang na ganun, anak. Sige po. Magpapalit lang po ako ng uniforme ko. Inay, bago po yung uniform at sapatos ko. Oo, anak. Binilhan ko kayo kahapon. Hindi ko na sinabi para sorpresa. Salamat po, Inay. Siguro maganda na trabaho nyo. O siya, sige na. Laragan na kayo. Tara na, Wela. Baka muli tayo. Ang bagal mo kasing kumilos. Tsaka ang bagal mo ring maglakad. Para kang pagong. Mabuti ka nga, kuya. Ikaw mabilis. Sige. Hawak ka sa baywang ko para madali tayo makarating. Talaga, kuya? Sige, hayan. Kakapit na ako sa'yo. Sige. Hawak lang, ha? Hup! Nandito na tayo. Bilis naman. Isang gisap mata lang narito na tayo, kuya. Tayo lang ang nakakaalam nito, ha? Huwag mong ipagsasabi. Mahirap na. Oo nga, kuya. Delikado kapag may nakaalam na iba. Ngayon mo lang ba natuklasan yan? Noong nakarang araw lang. Sayang, kung nangyari yan noong bago tayo makidnap, sana natakasan natin yung mga lalaking na yun. Hayaan mo na. May tumulong naman sa atin. Bakit ka kaya ganyan, kuya? Kambal tayo, pero bakit ang daming kakaiba sa'yo? Ang dami mong nagagawa na hindi ko nagagawa. Isang simpleng babae lang ako, lampa din minsan. Sadyang nilikha siguro ako para protektahan ka. Baka yan yung mission ko dito sa mundo. Alam mo, kapag may masamang nangyari sa'yo, hindi ko mapatatawad ang sarili ko. Kasi, ano ang silbi ng mga kakaiba kong kakayanan kung mapapahama ka lang na wala akong nagagawa? Habang namumulat ang kamalayan ni Jello, unti-unti niyang napapansin ang malaki niyang pagkakaiba sa kambal niyang si Ella. Litaw na litaw ang kaibahan nito sa kanyang kakambal. Pero minsan, hindi ito nagtanong sa kanyang ina tungkol sa mga katangiang iyon dahil iminulat siya ng kanyang ina na ilihim ang lahat ng nararanasan niyang kakaiba dahil delikado kapag nalaman ito ng ibang tao. Kuya, saan ka pupunta? Gabi na, aalis ka pa? Babalik din ako kaagad. Pero saan ka nga pupunta? Alam mo namang delikado sa labas. Susunduin ko lang si nanay. Kuya, Sige na, babalik lang ako. Nag-aalala ako kay inay. Isara mo ang bintana at ang pinto. Huwag kang magpapapasok ng kahit na sino, ha. Basta babalik ako. sige kuya, mag-iingat ka. Sige na, isara mo ng pintuan at bintana. Basta kahit anong mangyari, huwag kang magpapapasok ng kahit na sino. Aalis na ako. Ang bilis ni kuya. Saan naman kaya siya pupunta? Bakit tila nagmamadali siya? Parang nagkikrave siya sa kung anong bagay na hindi niya na masabi sa akin. Gabayan nawa si kuya ng Diyos. Diyos ko, huwag niyo po sana nga hayaang mapahamak ang kambal ko. Huwag naman po sana.
Hindi mapigilan ni Jello ang mga nangyayari sa kanya. Kahit anong pigil nito, kapag ginusto niyang gawin, ginagawa niya. Bagay na hindi alam ng kanyang ina. Dahil natatakot din si Jello sa maaaring maging reaksyon ng kanyang ina kapag nalaman nito ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Kanina pa ako naglalakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang gusto ko lang maglakad at lumayo sa amin. Nagiinit ang buong katawan ko. Ano itong nangyayari sa akin? Sinong makakapagpaliwanag ng nangyayari ito sa akin? Bumuhos ng malakas na ulan. Saan ako dadali ng aking mga paa? Parang kinokontrol ang utak ko na maglakad ng maglakad. Ang layo na ng nilalakad ko. Pero hindi naman ako napapagod. Ang lakas na ng busang ulan. Pero bakit hindi ako nakararamdam ng lamig sa katawan? Bakit ganito ako? Anong uri ng pagkatao meron ako? Bakit iba ang nararamdaman ko kesa sa kakambal ko? May kambing sa di kalayuan. Hindi yata naisilong na may-ari. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang gusto kong kumain ng hilaw na karne at uminom ng dugo ng hayop? Lalapitan ko. Patawad. Pero kailangan ko itong gawin. Mas mabuti na ito na dito ko gawin. Hindi nakikita nila nanay at Ella. Bakit? Naging matulis ang aking mga kuko. Ano ibig sabihin ito? Ito ang ipuputol ko sa liig ng kambing na to. At hihiwain ko ang tiyan niya para makuha ko ang lamang loob niya. Nakakaramdam ako ng sobrang gutom. Gusto kong kainin ang lamang loob ng kambing na ito. Sa ilalim ng malamig at maulang gabi, sa ilalim ng puno kung saan nakatali ang alagang kambing, kinain ni Jello ang lamang loob nito. Sinipsip ang dugo ng hayop. Ito ang unang pagkakataon na nakakain siya ng hilaw na karne ng hayop at nakainom ng dugo ng hayop. Hinayaan niyang malunod siya ng kanyang pagkaaswang. Natigilan na lamang siya nang may lalaking sumisigaw at galit na galit galing sa bahay sa di kalayuan kung saan niya natagpuan ang kambing na kinain niya. Demonyo ka! Bakit mo kinakain ang lamang loob ng alaga kong kambing? Saklawa! Tulungan niyo! May aswang dito! May aswang! Mabilis na umalis si Jello. Bumalik sa kanilang bahay. Bagamat maulan pa ng mga oras na yun, hindi rin maikubli ang dugo ng hayop na nagkalat sa kanyang damit. Halos pinanghinaan siya ng loob nang umuwi ng bahay. At ganun na rin ang gulat at pag-aalala ni Ella at Ellen pagkakita kay Jello. Mangiyak-ngiyak itong yumakap sa kanyang ina. Nais nitong magtanong kung sino siya o kung bakit kakaiba ito sa kakambal niya. Isinaysay niya rin ang ginawa niya. Anak, anong nangyari sa'yo? Inay, Bakit duguan ka? Sinong nakalaban mo, anak? Sabihin mo sa amin. Nag-aalala ako ng labis sa ginawa mong ito. inay. Anak, anong nangyayari sa'yo? May nanakit sa'yo? May tama ka? Anong
dugo ka sa damit mo. Pumatay ka ba, anak? Nakapatay ka ba? Anak, magsabi ka ng totoo. Opo. Nakapatay po ako. Ay, Diyos ko! Sinong pinatay mo? Bakit mo pinatay? Ilang sabihin niyo. Bakit ganito ako? Bakit kakaiba yung nararamdaman ko? Bakit magkaiba kami ni Ella? Magkapal kami, di ba? Bakit iba ako sa kanya? Anak, wala. Pwede ba pumasok ka na muna sa loob ng kwarto mo? Ito yung kauna-unahang pagkakataon. Nakapatay ako ng hayop, inay. Nang makita ko siya nakatali habang naglalakad ako sa daan. Sa kalagitnaan ng malakas na ulan, bigla ako nakaramdam ng matinding gutom. Nang makakita ako ng kambing, natakampo ako, kaya kinain ko. Na hindi ko po gusto yung nangyayari sa akin. Bigla rin po naging matulis ang kuko ko. Yun po yung ginamit ko para hiwain ang tiyan ng kambing. Habang ginagawa ko yun, hindi ko nakukontrol ang sarili ko. Bigla na lang po ako naimasmasan. Nang sumigaw yung may-ari ng kambing. Sumigaw siya at galit na galit at gusto akong patayin. Anak, Naisabihin niyo po sa akin. Sabi niyo huwag tayo maglilihiman. Sinabi ko lang po sa inyo naranasan ko. Alam niyo kung bakit ko to nararamdaman. Na hindi ba ako tao? Ang nagawa ko bagay na yun. mabuti tulog na si Wella. Kasi hindi niya dapat malaman ang tungkol sa'yo na sasabihin ko. Unawain mo ang lahat at huwag kang mamumuhi sa ama mo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo. Pero itong nangyari. Kinahasa ako ng aswang noon. Aswan? Oo, aswang ang iyong ama. Ang gumasa sa ina mo. Sino kayo? Teka, kilala ko kayo ha. Kayo yung nagligtas sa amin sa mga kidnapper. Bakit ganyan ang itsura nyo? Lumayo kayo sa akin! Anak, mabuting aswang siya. Hindi siya katulad ng mga aswang na napapanood natin sa TV. Sana'y maging katulad ka rin niya. Bakit ako? Sa dami-dami ng anak sa mundo. Bakit ako pa yung naging anak na aswang? Anak, tao ka rin. Ako ang ama mo ang aswang. Pero ang ina mo tao rin. Yun nga lang, hindi ka buong tao. Hindi ka rin buong aswang. Kaya may paraan pa para makontrol mo ang mangyayari sa'yo. Siya ang sumusuporta sa atin, anak. Hindi siya naging pabaya sa inyo sa lahat ng kailangan niyo sa eskwelahan. Siya ang namili ng mga bago niyong damit at sapatos. Nais niyang bumawi sa mga pagkukulang niya sa inyo. Hindi ako madamot, kaya hindi ko kayo ipagkakait sa kanya. Bakit ako lang? Bakit si Ella di ba kambal naman kami? Pasalamat na lamang tayo. Hindi siya naging katulad sa'yo. Ikaw ang nakatagdang magprotekta sa kanya kung wala ako. Gamitin mo ang kakayanan mo para sa kapatid mo. Opo. Pero may paraan po ba para pigilan ito? Ayoko po ng ganito. Patawad. Hindi ko rin alam kung paano makakawala sa sumpa ng pagiging aswang. Kung alam ko lang, ako ang unang-unang gagawa ng paraan para makawala rin ako sa sumpang ito. Pero hindi naman ito magtatagal. Once in a full moon lang naman. Kaya bago pa man magkabilugan ng buwan, sa susunod na buwan, kailangang ikulog mo ang sarili mo sa lugar na hindi ka makakawala.
Yun din ang ginagawa ko sa tuwing aatakihin ako ng pagiging aswang ko. Huwag kang mag-alala, anak. Ngayon magkasama na tayo. Naiiwas sa panganib na dala ng pagiging aswang. Doon ka rin magtago sa pinagtataguan ko para hindi tayo makapaminsala. Unti-unting natanggap ni Jello ang tunay sa kanyang pagkatao sa tulong ng kanyang amang aswang na gumagabay sa kanya sa tuwing aatakihin ito ng pagiging aswang. Pero naroon pa rin ang kanyang pagnanais na maging normal katulad ng kanyang kakambal. Walang pinagtataguan, walang kinatatakutan, at walang sinasaktan. Minsan isang araw, masusubok ang katatagan ni Jello sa pagiging tao dahil sa mangyayari sa kanyang kakambal. Kanina pa ako dito naghihintay. Nasaan na kaya si Kuya Jello? Wala na halos lahat ng estudyante sa school. Nakauwi na sila. Pero si Kuya Jello, wala pa rin. Nasaan na kaya si Kuya Jello? Nasaan ka na ba, Kuya? Teka, sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Huwag kang gagalaw. Sumakay ka lang sa van. Ano ba to? Bitiwan niyo nga ako! Ano ba? Huwag ka nang malaban kundi masasaktan ka! Ano bang kailangan niyo sa akin, ha? Bitiwan niyo ako! Bilisan mo! Pasok! Dali! Nagtagumpay ang mga hindi nakikilalang lalaki na isakay si Ella sa van. Pinaandar nito ang van nang hindi alam ni Ella kung saan siya dadalhin ng mga ito. Teka, ito yung van na ginamit sa amin nung mga unang kumidnap sa amin. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Tumahimik ka lang para hindi ka masaktan. Saan niyo ba ako dadalhin? Malalaman mo na lang. Mag-relax ka lang muna. Anong gagawin niyo sa akin? At sino kayo? Napag-utusan lamang kami. Makikilala mo rin siya maya-maya kapag nandun na tayo. Siya ang makasasagot ng mga tanong mo. Hindi rin namin alam kung bakit ka pinakukuha sa amin. Ang alam lang namin, binayaran kami para kidnapin ka. Sino siya? Parang awa niyo na, ha? Pakawalan niyo po ako. Ibaba niyo na ako, uwi na ako sa amin. Hinahanap na ako ng mga magulang ko. At ni kuya ko, pakawalan niyo na ako, please. Walang nagawa ang pakiusap ni Ella sa mga kumidap sa kanya. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya sa maaaring gawin sa kanya ng mga dumukot na ito. Samantalang nanlumo naman si Jello matapos malaman na nakidnap nga ng hindi nakikilalang lalaki ang kanyang kakambal. Galit na galit ito. Nais nitong patayin ang dumukot sa kanyang kapatid. Jello, bakit wala si Ella? Dapat magkasama kayo. May nangyari po kay Ella. Nakidnap po siya ng hindi nakikilalang lalaki. Ano? Paano nangyari yun? Akala ko ba magkasama kayo? Naghihintayan niya kami ni Ella. Bigla na lang may lalaking dumating daw. Sabi doon nakakita. Tapos sinablot siya. Isinakay sa van. Mabuti na lang na-picturean nung nakakita. Naalala ko po yung van. Yun yung ginamit sa amin ng mga naunang kumidap sa amin dati. Baka kung anong mangyari sa kapatid mo. Nag-report na po ako sa mga pulis. Sila na raw ang bahalang maghanap sa kapatid ko. Pero hindi ako mapanatag. Maghahanap din ako sa kanya. Pero ang bili ng ama mo, huwag mong hayaang pagharian ng galit ang puso mo. Dahil mabilis umuusbong ang galit sa puso ng mga aswang. At kapag umusbong ito, kukontrolin ka nito. At hindi mo makukontrol ang sarili mo, makakapatay ka ng tao. Pakiramdam ko, parang wala ako silbing kapatid. Dahil pinabayaan ko siya. Nahuli lang naman ako sandali eh. Tapos ito na yung nangyari sa kanya.
Huwag lang nilang gagalawin ang kapatid ko. Dahil oras ang galawin nila ang kapatid ko. Pagsisisihan nila ang gagawa nila sa kanya. Ma, ako dapat ang nagprotekta sa kanya. Ano bang silbi ng mga kakayanan ko kung hindi ko na ipagtanggol ang kapatid ko? Walang kasing sakit sa isang kakambal na mapahamak ang isa sa kanila na walang nagagawa ang isa. Sa kabila ng kakayanan ni Jello, nasalisihan siya ng mga kidnapper. Hindi niya rin alam kung saan hahanapin ang dumukot sa kanyang kakambal. Jello, anak, Bakit kayo narito? alam ko ang balak mo. Pero binabalaan kita. Umiwas ka sa patalim na tanso. Kapag nasugatan ka nito, mapapatay ka. Sa baril na may punlong tanso, tsak ang kamatayan mo sa kamay nila. Mag-iingat po ako. Panahon na para kumain ka ng atay ng tao at ng puso ng tao. Bakit? Hindi ko gagawin yun. Ililigtas ko lang ang kapatid ko. Mas lalo kang magiging malakas at makapangyarihan kung susundin mo ko. Hindi ako susunod sa inyo. Kung mapapataba ang kanila ng baril, ito ang magpapahina sa'yo. Lalong hindi mo maipagtatanggol ang kakambal mo. Bakit hindi mo ko tulungan? Anak mo kami. Kung mahal mo kakambal ko, tutulungan mo kong hanapin siya. Babawiin natin ang kapatid ko sa dumukot sa kanya. Mahina ako ngayon. Kung sasamahan kita, hindi kita maipagtatanggol. Naglalagas ang aking mga balat, kaya wala akong kakayanang ipaglabang ka. Mahina ako, anak. Wala kayong silbi. Wala kayong kwenta. Kung talagang gusto niyong bumawi, ngayon niyo ipakita. Ipagtanggol niyo kami. Anak, wala kang kwentang aswang. Wala kang kwentang ama. Naturingan ka pa ng mga aswang. Pero wala kayong nagagawa para iligtas ang kakambal ko. Anak, Aalis na ako. Mag-isa kong ililigtas ang kakambal ko. Babawiin ko siya sa kamay ng dumukot sa kanya. Babawiin ko siya! Ang sama ng loob ni Jello sa kanyang amang aswang dahil wala itong nagawa para tulungan siyang bawiin ang kanyang kakambal. Pero dahil sa mahal niya ang kanyang kakambal, sinundan niya ang mga dumukot dito. Handa na rin siyang may dumanak na dugo ng tao sa kanyang mga kamay. Mabawi lamang ang kanyang kakambal. hindi ikaw ang inaasang kong pupunta rito. Nasaan ang kakambal ko? Ilalabas ko siya. Kung makikita ko rito mismo ang mga magulang mo. Sino ka ba? Bakit mo ipinadukot ang kakambal ko? Ang mga magulang mo ang makasasagot kung sino ako. Bakit hindi mo sabihin ngayon? Sabihin mo kung nasaan ang kakambal ko. Ilabas mo siya at iuuwi ko siya. Aswang ka nga rin. Nananalaytay ang mga dugo ng pagiging aswang. Ang dami mong sinasabi. Ilabas mo ang kakambal ko. Kung hindi, makikita mo kung sino ako. Sa akala mo ba matatakot ako? Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang lahing berong ka? Ilabas mo ang kapatid ko. Huwag ka sa akin magalit. Magalit ka sa ama mo. Dahil siyang punot dulo ng lahat. Kung hindi dahil sa kanyang kapangasan, hindi tayo aabot sa ganito. Ilabas mo sabi ang kakambal ko. Ilalabas ko lamang siya kung dadalhin mo dito ang ama't ina mo. Huwag mo kong piliting magalit. Sige, ilabas mo ang pagkaswang mo. Tingnan ko lang kung uubra dito ang pagiging aswang mo. Hindi yan uubra sa akin. Ano? Hindi mo ko matake? Sino kayo? Bakit hindi ako makakilos? Bakit hindi ko magawa ang... Bumalik ka sa mga magulang mo. Dalhin mo sila rito kung gusto mong makita pang buhay ang kakambal mo. Sino ka? Malalaman mo kapag nakarating na sila rito. Bakit ba? Ano bang kasalanan ng mga magulang ko sa'yo?
Malaki ang kasalanan niya sa akin. Siya lang ang makasasagot kung bakit ako naging ganito. Ang ama mong demonyo ang may kagagawa nito sa akin. Kaya siya ang sisingilin ko ng mahal sa ginawa niya sa pamilya ko. Walang nagawa si Jello para kalabanin ang nagdukot sa kanyang kakambal. Nararamdaman niya rin na pain lang ang kakambal niya para lumantad ang mga magulang nito. Laking pagtataka niya kung bakit ganoon katindi ng galit ng lalaki na yun sa mga pangyayari. Hindi niya na rin nakuha ang sagot kung bakit humantong sa ganun ang lahat. Sino ang lalaking nagpadukot sa kakambal? Naramdaman niya ring may malakas itong kapangyarihan. Wala na ring nangyari sa pakikipagbuno niya rito, kaya pinili na lamang nito na umuwi dahilan para dalhin ang kanyang mga magulang sa lugar na yon. Nararamdaman ko, matindi ang galit sa iyo ng lalaking yon. Kaya niya ipinadukot si Wela. Hindi niya raw ibibigay si Wela hanggat hindi kayo kasama. Ano? Bakit naman daw? Hindi ko alam. Basta nangako naman siya na ligtas si Wela. Wala siyang gagawin doon. Ang nais niya lang daw, makita kayo. Lalo ka na. Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Nagkasala kayo ng malaki sa lalaking yun. Kaya ganun karubdob ang pagnanais siyang makita kayo. Sabihin niyo nga sa akin, anong kasalanan niyo sa lalaking yun? Bakit tila suko hanggang langit ang galit niya sa inyo? Hindi ko rin alam ang sinasabi mo. Lalo't hindi ko naman siya nakikita. At hindi ko siya kilala. Mabuti pa sumama kayo sa akin nang mabawi ko ang kakambal ko. Kasi kung di ko kayo maisasama sa kanya, hindi niya raw bubuhayin si Wela. Ayoko mamatay ang kakambal ko. Kaya kayong dalawa sasama kayo sa akin. Ako lang ang kailangan niya. Ano bang kasalanan niyo sa kanya? Samahan mo ko kung saan naroroon ang kakambal mo. Ako, tayong dalawa lang ang pupunta doon. Maiiwan dito ang mama mo. Hindi po, ako ang kausap niya. Kaya ako masusunod. Sasama kayong dalawa sa pagpunta doon. Anak, ano man ang mangyari, pakiusap ko sa'yo. Alagaan mo ang mama mo, ang kakambal mo. Ikaw ang promotekta sa kanila gamit ang kapangyarihang berong ka. Pakiusap. Nasunod rin ang kagustuhan ni Jello na isama ang kanyang mga magulang. Ayon na rin sa hiling ng dumukot kay Wela. Kinakabahan man ang aswang ni si Harimau. Dahil malakas ang kutob niyang, may kinalaman ang kanyang kasalanang ginawa sa nakaraan. Yun ang ugat ng pagkakakidnap sa kambal niyang anak. Isa pa rin ang ikinatatakot ni Harimau ay ang kanyang kalagayan. Mahina siya ng mga oras na yun. Kung sakali mang salakayin siya ng kahit na sino, kahit pa ng tao, hindi niya kakayaning manglaban. Ganun na lamang ang kanyang gulat sa kanyang natuklasan. Mabuti at nagpakita kang demonyo ka. Ikaw. Ako nga. Ano bang kailangan mo? Ayusin mo ang sinira mo. Ang tanging kasalanan ko lang ay Ginahasa mo ang asawa ko. Ginawa mo kong aswang. At ang kambal na yan, ang bunga ng kademonyaan mo sa asawa ko. At sinigurado mo talagang hindi ko na mababalikan ang asawa ko. Dahil nilahian mo ako ng pagkaswang mo. Matagal akong nagtago. Naghintay ng pagkakataon. Ang mga anak mong kampo ng kadiliman lang pala ang magiging paraan para magtagpo ang mga landas natin. Kung maaari lang nakamatayan ko ang kabayaran ng lahat, handa akong mamatay. Huwag mo lang papatayin ang anak namin ni Ellen. Anak mo lang! Dahil kailanman, hindi ginusto ni Ellen ang nangyari sa kanya! Patawarin mo ko.
Ginawa ko lang ang lahat ng yun. Dahil alam kong gagawa ka ng paraan para mamatay ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo kung magkakasama kayo. Kaya ikinulong kita sa sumpa ng pagiging aswang. Mabuhay lamang ang mga bata. Demonyo ka! Tanggalin mo ang sumpa na ito ng pagiging aswang ko! Ibalik mo sa dating normal ang buhay ko. Babalikan ko ang asawa ko. Inilayo mo ko sa kanya na mahabang panahon. Nangulila ako na mahabang panahon. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa puso ang nangyari sa akin. Inalis mo ang kaligayahan ko ng halos 18 taon. Kaya ngayon, alisin mo ang sumpa ng pagiging aswang! Patawarin mo ko. Pero wala na akong magagawa para alisin ang sumpa na yan. Dahil kung alam ko lang, ako man gusto ko rin makawala sa pagkaaswang. At gusto ko rin makawala ang anak kong si Jello sa pagkaaswang. Dahil gusto ko rin mabuhay siya ng normal. Kung hindi mo maaalis ang sumpa na ito ng pagiging aswang ko, harapin mo ang kabayaran ng kasalanan mo. Anong gagawin mo? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam kong mali ang aking ginawa. Ngunit, wala na akong nagawa noon. Ang pagkakamali ko hindi na maibabalik. Kahit ako man, ayoko rin mangyari yun. Pero ayoko rin mawala ang lahi namin. Bakit hindi na lang natin ayusin ang lahat? Gusto ko rin mabuhay ng normal. Pinipili kong mabuhay bilang isang normal na tao. Kung gusto mo ako ang lalayo, dadalhin ko lang ang anak kong si Jello. Maiiwan ang isa sa kambal niya. Magsasama uli kayo mag-asawa. Hindi ganun kadali ang lahat. Lasapin mo ang sakit na naranasan ko sa loob ng 18 taon na pagdurusa. Hindi ka makaliligtas sa galit ko. Hindi ako manlalaban. Kung ito man ang ikakapanatag mo, kung ikaliligaya mo, harapin mo ang galit ko! Uunahan ko na siya. Anong? Ayokong mabahiran ng dugo ang kamay mo. Kaya ako lang umatay sa sarili ko gamit ang matulis na kuko ng aking kamay. Kapag nakapatay ka ng tao, lalo pang titindi ang lakas ng sumpa ng pagiging aswang mo. Harimaw! Ama! Ellen, patawarin mo ko sa nagawa ko sa inyo mag-asawa. Kasalanan ko lahat ang ito. Pakiusap. Ariin mong anak ang mga anak ko. Mata, pakiusap. Ama, hindi ka mamamatay. Dadalhin kita sa ospital. Mabubuhay ka, Ama. Huwag na, anak. Nagkasala ako. Kamatayan ko ang kabayaran ng kasalanan. Mabuhay kaya lang normal. Putana. Harimaw! Ellen, asawa ko. Pinatay mo siya! Siya ang pumatay sa sarili niya. Ama! Ama! Bakit mo pinatay ang ama ko? Bakit mo siya pinatay? Anak! Anak, si Harimaw ang pumatay sa sarili niya! Ama ko! Ama! Ama! Ama!
Pinatay ni Harimaw ang kanyang sarili bilang kabayaran na rin ng kanyang kasalanan. Napatawad na rin ito ni Matt dahil simula nang makasama niya ang kanyang asawa na matagal nang nahiwalay sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Natutunan niya muli ang magpatawad. Pinagharian muli ng pag-ibig ang kanyang puso dahil sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na kanilang binabasa. Nakalaya si Matt sa sumpa ng pagiging aswang. Ang kanyang pagbabalik loob sa Diyos ang simula ng kanyang pagkawala sa sumpa ng aswang. Minsan pang pinatunayan na walang kapangyarihan ang kadiliman kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay ng isang tao. Tunay siyang makapangyarihan sa lahat sapagkat ang lahat ng nilalang sa langit o sa lupa, nakikita man o hindi, ay nilikha niya at para sa kanya. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ng demonyo patungo sa kapangyarihan ng Diyos, at sa pamagitan ng pananampalataya, pinalaya si Matt sa pagkaalipin ng kadiliman. Ganon din si Jello. Minsan pa nilang pinatunayan na hindi totoong habang buhay na mananatili sa kadiliman ang isang tao, bagkus makawawala ito sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos, sapagkat sa pananalig, ikaw ay nagtitiwala na ang Diyos ay gagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng isang tao. Sa tulong at pagkilos ng Diyos, namuhay ng normal ang pamilya ni Matt at Ellen. Inaring tunay na anak ni Matt ang kambal. Tanging sila lang naman ang nakakaalam ng mga tunay na pangyayari sa kanilang buhay. Dahil doon, unti-unting naghilom ang sugat ng nakaraan. Napatunayan nilang hindi ang paglimot ang kahulugan ng tunay na pagpapatawad, kundi ang paglimot ay bunga lamang ng tunay na pagpapatawad. Dahil ang tunay na pagpapatawad, kaya mong harapin ang isang tao na nakagawa ng masasakit sa iyo. Ang tunay na pagpapatawad, handang damhin ang sakit na dinanas mo sa isang tao. At dahil doon, unti-unting maghihilom ang sugat na yon at makalilimutan mo ang masalimuot na nangyari sa iyong buhay. Dito po nagtatapos ang kwentong Padala ni Goring tungkol sa kanyang pinsang nakaranas ng malagim na pangyayari sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa aming programa. Ito po si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli po sa aming pagtatanghal.